Ayan o, kung mapapansin nyo, protect and then clip. Tapos yung valve natin, mukhang mataas yung bias dito sa may kabilang side din nito. Ayan, naka-clip and then protect na indicator. CA30 Plus na power amplifier. Wala siyang brand. Okay, wala siyang brand. Shoutout sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, dalawa itong dinala rito sa atin. Itong CA30 Plus tapos yung 502 na i-upgrade ko, no. I-upgrade ko, no. Ayan, bali ang issue nito, naka-clip and then protect. By the way, binaklas ko na nga ito eh. Try ko ibalik muna saglit para mas makita nyo. Ayan, balik ko muna. Okay, yan, binalik ko na yung kable. Dito tayo gumamit. Dito yung gagamitin natin na bulb. Wala na indicator May nakabaon. Kailangan baon muna natin. Okay, ayan. Ayan kung mapapansin nyo, protect and then clip. Tapos yung valve natin, mukhang mataas yung bias dito sa may kabilang side din nito. Ayan, naka-clip and then protect na indicator. Ngayon, dinangat ko na kanina ito. Tanggalin natin ulit. To. Binaklas ko, siyempre gumagawa rin tayo ng vlog dun sa may Facebook. Ayan, teka lang Okay, ayan. Natanggal na. Ayan, issue niyan ito. Naka-jump na yung wire dito, tapos dito busted. Yan, open yung fuse dito. Kung bakit na-open yan, may problema, syempre. And then, may history na rin plan ng repair ito. Kung mapapansin nyo. Yung mga 10 ohms na SMD dito, wala na. Pinalitan na nila ng 10 ohms na carbon type na. Okay, ayan Dito naman sa may kabilang side, wala pa naman. Parang di pa siguro na repair yan. Dito talaga, meron ng history ng repair. Ngayon, dahil busted yung fuse, malamang is may output na nasira yan. Ngayon, alamin natin kung ilang piraso yung or aling side yung may sira or may shorted na output. Okay, dito ka lang Yan, dito pa lang sa may fast recovery diode ito and then dito malaman mo na kung may sira siya, kung saan banda yung shorted niya. Dahil nito ito naka-reverse to, dito walang short. And dito naman ayan, shorted siya dito. Shorted dito yung fast recovery diode. Ibig sabihin, shorted yung side na nandito. Meron siyang transistor na sira. Ulitin natin. Ayan, shorted talaga siya. Dito. Wala. Okay. Ngayon, para malaman natin kung saan side yung, kung alin dito na output yung may sira, iangat mo lang to. Itong mga bloke na to. Yan, resistor yan na fusible, 0.25 ohms. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bali 14 kasi isa dito is drive. Okay? C5200 and then A1943 yung output na ginamit. Mabilis yung tirada ko kanina. Tapos ito yung transformer niya. Binura ni bossing or nabura niya nung nilinisan niya, napunasan niya ng basaan, nabura yung details dito sa mga voltahe niya. Tapos yung capacitor is 12 piraso na 16 pala. 16 pala ito. Ang bira, 16 pala. Mali pala ako ng bilang kanina sa Facebook. 16 pala. Na 22,000 by 63 o 80 volts yan. Ayan. 2, 4, 8, 12, 16. 12 piraso pala. Tapos itong side naman, yung kabilang channel. Okay, ngayon baklasin ko muna tong bloke or iangat ko lang muna pa isa-isa para ma-check natin yung output niya. Para mas mabilis yung video natin, ayoko na kasi ng mas mahaba ng video ngayon. Kasi kapag mahaba, ini-skip nyo lang din naman. Eto, yung sira na output is nandito.
Yan, zoom in natin or focus natin dito. A1943, isang piraso, buti isang piraso. Tapos dito, MOSFET. Yan, short din dito yung isang MOSFET dito. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo na magiging normal na yan. Kasi yung iba, yung point lang naman yung kinukuha nila. Yung mga halos hindi na mapakinabangan na oras, ay diretso skip na lang. Dito, wala ang short to. Ayan o, wala na o. Mapapansin nyo, di ba? Wala na o. O, kasi natanggal na natin. O, ayan o, wala na o. Tapos dito, wala na rin yan. O, wala na, di ba? Okay. Ito na side yun, no? Nandito. Ito sa gilid. Yan, itong isa is drive ito. Ito output na to. Kaya may ikis yun. Lagyan ko na tanda. Tapos, itong MOSFET. Yan. 70N10. Ito yun, no? Ito yung dalawa na to. Yan, ito yung dalawa na to. Yan, short. Tapos, ito yung MOSFET. Yan, 70N10. Okay, short. Ito yung pamilit natin. Ano yun? Ayan. Pamilit natin. Output, isang peraso, tapos isang MOSFET. Tapos itong fuse, tinanggal ko yung fuse na nakalagay dyan. Kasi busted, tapos ginampla nila. Naglagay tayo ng bago. Ayan. Bagong fuse na yan. Tapos hininang ko na rin. Okay. Ngayon, kaya palitan ko ng kwan, o rekabit ko tong bagong output, and then yung MOSFET natin. Nangawi lang ako ng MOSFET. Nagdagan ko na ng output ito. Ito yun, oh. Na may ikis. Tapos, ito yung MOSFET. Yan, dito sa banda. Tapos, ito, bali, binalik ko na lang yung clip niya. Kaya balik yan kasi siya yung taga-ipit ng MOSFET para ma-absorb yung init. Ma-absorb ng heatsink yung init. Ayan. Naibalik na. Naibalik na yung mga bloke. Ngayon, pwede nang isubok ito. Pwede nang isubok ibalik sa may... Although, nakakabit na yung supply nito eh. Maigi, tanggalin muna ito. Focus lang muna tayo dito sa may isang channel. Okay. Okay, tanggalin ko muna. Hirap. So ngayon guys, bali ito, natanggal ko na yung supply dito. Then dito sa may kabilang side focus lang muna tayo dito. Ngayon, naiwan dyan ay itong main supply. Yung maliliit, wala. Okay, bahala na si Batman. Okay. Ito may ingay na yun. Nakakatakot naman yung ingay na yun. Bali, ito na. Ulit. Bumaba yung ilaw doon. Kaso parang may ilaw dito. So katayo ng bias niya. Okay. Naka-fault. Ayan o. Umiilaw. Malamang may problema pa na iba. Wala rin bias. Okay. Walang bias. Okay, balikan ko na lang kayo kapag nahanap ko yung sira nito. Ay, naka-fault pa siya, oh. Medyo pinahirapan tayo ng slide. Kaya binaklas ko na itong channel 1, no. Siyempre, pinaggagayahan natin. Okay. Ang problema, dami. Nagpalit ako ng ito. Kadalasan din naman to common sa mga CE na unit. Na kadalasan nasisira ito. Sira ito. Tapos ito, sira din to. Nag-shorted dito yung optocoupler, oh. Tapos yung 2L 5401, sira to. 2L. And then, optocoupler na, ano ba, kalimutan ko yung code yan. Ayan, oh, basta sira to. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung mga piyesa na sira. Tapos, dito sa may fusible na, sa may ground, sira din. Open. Ayan, lagay natin is, 2.2 kasi nakalagay dyan. Lagay natin ngayon, 3.3 naman. Sira yan. Sira dito sa optocoupler. Tapos itong 2L. Sira to. Kasi magkadugtong to tsaka dito eh. 2L 5401 yan. Tapos ito. Ito pinaka-importante. Yung 5532. Sira din. Okay. Tapos nag-fix bias na tayo. Ayan. 2.7 ang ginamit natin. 2.7 yan, oh. Yan, oh. Red, violet, red. Ganun talaga ang gagawin mo dyan kapag
hindi mahirapan ka. Minsan kasi mga value hindi mo makita. Need mo baklasin yung kabilang side na hindi ko kinakaya yan. Kasi sinasabihan ako na hindi ko daw magagawa yung isang unit kapag wala yung ganito. Bahala kayo, di ba? Ngayon, ito na maging kalabasan nyo. May ilaw. Wala na yung ilaw niya rito. Wala na yung fault. Wala na yung fault. Although, medyo pinahirapan din ako. Ilang oras ko rin siya bago ko nagawa. Ayan yung bias nyo. Nasa 0.3. Okay, nasa 0.3 siya, oh. And then, normal na yan. Ayan, oh. Diba? Nasa 0.3, oh. Working na. Okay na yan. Huwag natin babain yung video natin. 5532. 2.7K. 2L. Ito. Tapos, yung optocoupler. Tapos, dito. 3.3 or 2.2. Pinalta natin. Tapos, saan pa ba? Ito. Short to dito sa may 1943. Okay. Tapos, dito yung MOSFET na isa. Pinalta natin. Naging okay na siya. Ngayon, balik natin. Di pa tayo sigurado. Kasi baka mamaya may problema pa tong isa din, oh. Diba? Pero ito, sigurado na okay na ito. Testing muna natin to. Ito, i-fix bias ko na rin. Total, baklas na ito, eh. Kakabit. Tapos, babakasin rin naman natin kasi pa-fix bias natin. Ang gagawin natin, diretso fix na, diba? Pero tingin ko mataas yung bias dito. Kasi nung una, yung bulb natin is maliwanag yung ilaw niya, eh. Tingin ko mataas na to dito. Ayan mo na. I-fix na lang natin para hindi lumaba yung video natin. Ngayon, ito yung isa, oh. Wala na yung clip. Wala na yung clip niya, di ba? Normal na siya, oh. Ayan, oh. Nag-normal na siya, oh. Di ba? Wala nang protect. Wala nang clip. Nasa normal mode na yan. Pasadaan natin itong channel 1. Fix bias na rin natin yan. 2.7 ang gamitin natin. Ay, balik ko na yung channel 1. Okay, bago natin lagyan ng speaker, sukat muna tayo ng bias, di ba? Okay, sukat muna tayo, ah. Dito, baliktad. Yan, ito yung bias ng isa. Tapos, ito naman yung channel 1 na pinix natin. Ito siya, oh. Okay. Nasa 0.3. Halos magpo 0.3 siya. Ngayon, lagay tayo ng speaker and then audio source. Lagay na ako ng speaker kasi gabi na. Yan, dito. Dalawa. Tapos dalawang audio input. Speaker, audio source natin is itong cellphone natin na isa. Okay? Yung speaker na nakakabit is yung dalawang sub. Yung magawas pa rin ng ilaw. Okay? Nakarekta na tayo, ha. Ito, 220 to. Wala tayo sa may bulb. Yan, naka-bulb yan. O yan, bahala ka dyan. Ayun na, nag-normal na siya. Bira. Dalawa. Baka makapiright tayo. Lagi tayo nakaka-copyright. Ano yan, dalawang channel na yan, ha. Isang channel, channel 2, ito yung ni-repair natin. Tapos, ito yung channel 1, ito yung pinix natin. Okay. Okay na. Working na. Hanggang dito na lang. And then, sa mga nagsabi pala na hindi naman tinitesting na matagal, hindi naman pwedeng ititesting ko ng isang oras yan na i-video natin. Diba? Papanoorin nyo pa kaya yon, isang oras na tugtog lang na tugtog. Bago ko naman ito tinatakpan, eh, sinisigurado ko naman na okay naman na, eh. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Sir, kung sino ka man, nakalimutan ko yung pangalan. Working nitong CE30 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Next na lang yung 5 auto mo na i-upgrade namin. Okay? And then sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, ha, pag medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterano, tawanan lang nila yung itong klaseng content. Basic na lang sa kanila ito. Kung paano i-repair itong CE30 Plus na power amplifier. Dahil promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio, Gregorio Street, sa OU Road, sa OU, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow,
paki-follow, and then siyempre paki-share ang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.